rescue sa Dalahican Fishport. 19 sa kanila ay isinoli sa kanilang mga magulang habang ang 3 pansamantalang mananatili sa Reception Action Center sa Lucena. Paano na ang kanilang buhay matapos silang masagip? So after ng rescue operation, mula sa Dalahican Fishing Port, dinala sila sa Barangay Hall kung saan kinuhanan sila ng mga pangunahing datos tungkol sa kanilang pamilya. Ikaw, bakit ka nandun? Ha? Nanghihingi ka ng isda. Bakit ka nanghihingi? Nasaan ang iyong nanay at tatay? Nasaan ang nanay at tatay mo? Ha? Nasaan ang nanay at tatay? Anak? Nasa barko? Nanay mo? Nasa bahay lang. Nanghihingi ka, hindi ka nagbebenta. Sino talaga yung nagtatrabaho talaga? Yung araw-araw na binabayaran at naghahanap buhay? Sino sa inyo? Karamihan ay dala ng kahirapan. Ang inyong lingkod ay nangako sa mga bata na pipilitin namin na sa abot ng aming makakaya maibalik sila sa school. After that, pinakain natin ang mga bata ng almusal. Tapos, kinausap ko naman ay ang mga magulang. Inalam ko ang dahilan bakit sila pa mismong magulang na siyang dapat nangangalaga, nagpoproteksyon, nagbibigay ng magandang kinabukasan sa mga bata. Sila pa yung nagtutulak na ma-engage sa child labor at hindi nag-aaral. Kayo ang tatanungin ko, mga magulang kayo, tama ba yun? Talaga hindi naman tama talaga gayon. Kung ganyan ba, kung bagay bata pa, ay hindi dapat nga. Hindi po ma'am, yun po mga inagano po siya sa pier, nagigado po siya. Nang sarili niyong isda? Hindi po ma'am. Kanino yun? Doon po sa mag-isda po. Napasok po siya kasi nagano siya. Pero binabayaran siya? Oo, pareho lang yun. Kaya siya ay nangingisda, kaya siya ay nagtitinda ng isda, kaya siya nag-iilado. Bata pa rin yun, minor de edad pa rin yun, nagtatrabaho pa rin yun. Anong mang bagay na ginagawa ng bata na may katumbas na halaga, child labor yun. Pagpapatrabaho yun ng bata na wala pa sa tamang edad. Ang bata dapat nasa school. Dapat ang bata, paglabas sa school, pwedeng gumawa ng gawaing bahay at may panahong mag-aral, may panahong maglaro. Yun yung normal na buhay ng isang bata. After the dialogue with the parents, lahat ng mga bata na may mga magulang, ibinalik din po natin kaagad sa kanila. Sa kasunduan, nasa pagpapatawag po namin ng meeting sa mga magulang, sila po ay makikipag-usap sa amin, sila po ay makikipagplano sa amin para sa buong pamilya, sa anak at sa kanilang pamilya na makakatulong po kami kung paano madagdagan yung kanilang kinikita sa araw-araw para hindi na magtrabaho ang mga kabataang ito. Na isa po sa na-interview ko ay isang bata na 8 taong gulang. Siya po dumating naman po doon ang kanyang magulang para po siya ay sunduin. Ngayon po yung bata po na 8 taong gulang na nakuha po namin sa pier ay kasama na po ngayon po siya ng kanyang mga magulang. Ayon po sa kanya, kaya po siya nandun ay lagi niyang inaabangan ang pagdating ng tatay niya na isa pong mangingisda. Pero habang po siya ay naghihintay sa pagdating ng tatay niya na nalaot, ay namamalimos po siya doon o nanghihingi po ng isda na kung saan ay nagiging pang-ulam po nila sa pang-araw-araw nilang buhay. 10 ho lahat yung anak ko. Hindi pa po nag-aaral. Gawa po nung isang taon ay nagkaroon po kasi ng problema ay kaya hindi siya nakapag-aral. Hindi ko po na ipasok sa grade 1. Ay ang gusto ko po talaga ay makapag-aral. Panatagan doon po na siya nandoon sa loob ng eskwelahan at pagka nandito kasi pagka minsan hindi mo napapansin ay bigla lang nawawala, naaakit ng mga bata ay yun pala ay malayo na harating. Hindi ko naman malayo. Gusto mo mag-aral? Para po mapagsindalo. Para po makatulong. Katulong kanina. Magulang ko.
Ay babantayan ko na po yan. Hindi ko napapayagan na pumuntang nagsusulo doon. At pipilitin ko rin pong wag na nga namang mautusan at kung may hanggat maaari, ako na lang ang pupunta para nandito na lang sila sa loob ng bahay. Meron kaming 3 na dinala sa amin social welfare complex dahil wala silang magulang na uuwian. Pansamantala, sa amin muna sila. Ang pangunahin naming layunin ngayon, mabigyan ng pangunahing serbisyo at hanapin yung natitira niyang kamag-anakan, ang nanay at ang tatay niya. Ay possible para nang sa gawin, ma-reunite siya sa kanyang pamilya. Sa parte po ng Department of Labor, como ang isa pong dahilan ay yung kahirapan, ang nakikita po naming solusyon dyan is tulungan ang mga parents na mabigyan ng isang alternatibong hanap buhay at nang sa ganon ay hindi na sila na mismo ang magtrabaho instead ng kanilang mga anak ang papapagtrabahuhin sa nasabing areas. Ay meron tayong 3 batas dyan na nakakasakop. Unang-una, yung Republic Act 9231, yan yung Anti-Child Labor Law. At yung pangalawa, yung 9208, yung Anti-Child Trafficking Law. At yung pangatlo, yung Republic Act 7610, pinakamababang penalty ay magmumulta yan ng 300,000. At ang pinakamataas na multa na pwedeng maipato sa kanila ay yung life imprisonment. Babalik at babalik po kami uli para mag-conduct ng isa pa uling rescue at hindi kami magsasawa magkaroon ng apprehension para sa mga magulang na iwasan, dalhin o pagtrabahuhin ang mga anak sa delikadong lugar. Mga igan, kung may nais kayo i-report na insidente ng child labor o anumang uri ng pang-aabuso sa mga kabataan at kababaihan, maaari kayong magsumbong sa pinakamalapit na sangay ng DSWD sa inyong lugar. Dahil po ang mga numerong aming papakita sa TV screen. Kung meron naman kayo nakuha na video nagpapakita ng kabayanihan, maaari nyo ito i-upload sa www.uscoop.tv. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Clavio, dito sa Rescue. Naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong.